Gwyneth is back. Pakiramdam nila Lain ay namanhid ang kanyang mga binti at hindi makakilos matapos ang pag-uusap nila ni Mr. Kennedy Dawson. Nagbalik siya sa wisyo matapos ng mahabang sandali at saka bumalik na sa kanyang desk at nag-impake ng mga gamit. At dahil wala si Miss Divine, sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na lang nakapagpaalam kay Lain. Inisip ng mga itong iyon ang huling internship niya, kaya emosyonal koko ang mga ito. Nang makalabas sila Lain bitbit ang kahon na naglalaman ng mga personal na gamit niya sa Debonair, ay makulimlim ang kalangitan. At maya-maya pa nga, isa nang pumatak ang ulan kaya ang ilan sa mga tao na nakakasalubong niya at nagmamadaling humanap ng masisilungan. Sila Lain lang ang bukod-tangi na naglalakad sa ulan ng walang payong at hinahayaan ang sarili na mabasa. Hindi niya maipaliwanag pero kasing bigat ng malakas na pagbuhos ng ulan ang kanyang dibdib. Gusto niyang umiyak ng mga sandaling iyon pero nakakapagtakang walang lumalabas na luha sa kanyang mga mata. Nang marating nila Lain ang terminal ng bus, basang-basa na siya ng ulan kaya naman pinagtitinginan siya ng mga naroon. Tahimik na nakaupo sila Lain sa waiting shed at matyagang naghihintay ng masasakyan ng isang itim na Bugatti ang huminto sa kanyang tapat dahil traffic ng mga sandaling iyon. Honey, umuulan. Bulalas ng babaeng nakasunga o sa nakabukas na bintana na may maputla ngunit maaliwalas na mukha. Stop messing around, see. Anang pamilyar na tinig. Hindi siya maaaring magkamali. Isang linggo lang silang hindi nagkita pero alam na alam niya kung sino ang nagmamay-ari ng baritonong boses na iyon. Otomatikong kumabog ang dibdib nila Lain habang nakatingin sa bintana ng magarang kotse. Sa tabi ng nakangiting babae, lumantad ang lalaking katulad ng dati ay may elegante, ngunit malamig na anyo habang diretso lang ang paningin. Kumilos ito at akmang may pipindutin nang magreklamo ang babae. Honey, I haven't seen rain in a long time, di. Kumabog ang dibdib nila Lain nang realized kung sino ang babaeng kasama nito ng mga sandaling iyon. Don't worry. I'll let you see enough in the future, T. Leon ang huling salita na sinabi ng lalaki bago tuluyang isara ang bintana ng kotse at paharurutin paalis sa lugar na iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, habang sinusundan nila Lain ang kotse kung saan nakasakay ang taong mahal niya ay nakaramdam siya ng matinding kirot ng dibdib. Pakiramdam niya ay napakalayo na niya kay Neve sa lalaking una niyang minahal. Ang maputik na tubig sa kalsada ay tumilamsik sa pantalon na suot nila Lain. Wala sa sarili niyang niyuko ang narumihang pang-ibaba at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pait sa kanyang lalamunan. Hindi naman dapat siya makaramdam ng sama ng loob sa nakita dahil noong una pa lang ay substitute lang ang papel niya sa buhay ni Neves. Matapos ng ilang minutong paglalakbay ng diwa ay nagbalik sa wisyo sila Lain, saka tumayo na nang may makitang bus na huminto sa kanyang harapan. Sumakay siya sa bus na mabigat ang dibdib at lihim na nagtatangis ang puso. Samantala, sa loob ng itim na Bugatti, walang sabi-sabing na pinahinto ni Neves ang sasakyan sa gilid ng kalsada dahil isang pamilyar na figura ang nabistahan niyang nakaupo sa waiting shed. Stop the car, utos niya sa kanyang driver. Bumukas naman ang pagtataka sa mukha ni Gwyneth ng mga sandaling iyon. Laylay. Honey. What's the problem? Clueless na tanong nito. Subalit hindi na sinagot pa ni Neves ang tanong na iyon ni Gwyneth. Sa halip ay bumaba siya ng kotse at sumugod sa ulan. Because he had long legs, he was at the waiting shed in just a few steps and called out to the woman wearing a white t-shirt and jeans. Lalain, pagtawag niya sa babaeng nakatalikod. Lumingon naman ang babae at otomatikong namula ang pisngi nito nang makita ang gwapong mukha ni Neves. Doon lang niya napagtanto na hindi ito ang babaeng hinahanap niya. He must be going crazy because he thought he saw her earlier. Sorry, I made a mistake, hinging, paumanhin ni Neves saka tumalikod na at bumalik ng kotse. Nang makabalik siya ng sasakyan, ang nagtatanong na mukha kaagad ni Gwyneth ang sumalubong may Neves. Honey, bakit ka bumaba ng car? Nothing, maikiling sagot ni Neves na obviously ay wala sa mood. Hindi naman sumagot si Gwyneth pero kitang-kita sa mga mata nito ng pag-iisip. Earlier, when they passed beside the waiting shed, she noticed a woman sitting there. Could this be what Knives was looking for? Meanwhile, Knives took out his cell phone and opened his inbox. Pero katulad ng dati, ang huling text niya pa kailalain ang nabasa niya roon. Kahit mag-scroll pa siya,
makikitang ilang beses lang itong nakipagpalitan ng text sa kanya. 2 days before he left for the ECI, he was busy taking care of Gwyneth's doctor because she had woken up from coma. Huli na nang ma-realize niya na hindi pala siya nakapagpaalam sa babae kaya 2 araw na silang hindi nagkakausap. Ni text o tawag ay hindi siya nakatanggap mula kay Lalain na para bang mas maging malaya pa ito at bigla siyang nakalimutan matapos niyang mawala ng ilang araw. Napansin naman ni Gwyneth na nakatingin sa cellphone ang lalaki kaya pasimple niyang isinandal ang ulo sa balikat nito at idinikit ang katawan. Pero natigilan siya nang biglang iiwas ni Gnaves ang sarili sa kanya. Ang maputla niyang mukha ay lalong naging maputla dahil sa inasal ng lalaki. "Honey, Callery, are you the? Don't get close because I'm wet." "Hindi ka pwedeng magmasakit," mabilis naman sagot ni Gnaves kay Gwyneth. Bigla namang umaliwalas ang mukha ni Gwyneth dahil sa narinig at matamis na nagsalita. "Honey, I saw you bought tea gift for me. When are you going to give it to me?" Malambing na tanong niya. Kunot noon namang bumaling si Gnaves sa lalaki. "Anong regalo?" Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Gwyneth dahil sa pagpahiya sa kapilit ng umiti. "Isn't that a picture of the pearl necklace that Secretary Miller showed last time?" "No," mabilis at prangkang sagot ni Gnaves sa kaharap. "Whatever you want, just find someone to buy it for you and deduct it all from in by black card." Tuluyan nang nanigas ang ekspresyon ng mukha ni Gwyneth matapos marinig ang mga iyon. Hindi ba obvious sa mga sinabi niya na mas gusto niyang ito mismo arig personal na magbigay sa kanya ng regalo? "Honey, I want that pearl necklace," pagpupumilit naman na sabi ni Gwyneth bagaman pabiro. "Si Mr. Miller na ang bahalang mamili para sa iyo mamaya," tugon ni Gnaves na hindi pa rin naiintindihan ang gustong mangyari ni Gwyneth. Sa pagkakataong iyon ay hindi na napigilan pa ni Gwyneth ang kanyang sarili at nakataas ang kilay na nagtanong. "Honey, para ba iyon sa ibang girl? Who is she?" "Hindi mo pa naman nakikita ang necklace," sa halip ay sagot ni Gnaves na hindi pansin ang madilim na anyo ng katabing babae. "I'll just bring it to show you next time." Gwyneth squeezed her small and slender hand tightly but could do nothing but agree with what he said. "Okay, Lee. Don't you miss me?" Dahil lutang, hindi alam ni Lalain kung paano siya nakarating sa village ng Ethereal Estate apartment. Tumigil na ang malakas na buhos ng ulan, ngunit ang dibdib niya ay napakabigat pa rin. Basang-basa siya, magulo ang buhok, at parang kawawang sisiyo habang naglalakad sa loob ng village, bitbit ang kahon ng mga gamit niya. Habang patuloy na naglalakad si Lalain, pabigat naman ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay napakainit niya ng mga sandaling iyon. Eksaktong nasa tapat na si Lalain ng kanyang apartment building ay nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ulo. Nanlalabo rin ang kanyang mga paningin kaya napahinto siya sa paglalakad. At nang muli sanang ipagpapatuloy ni Lalain ang paglalakad ay bigla itong natumba at nawala ng malay. Mabuti na lang, isang figura ng matangkad na lalaki ang maagap na nakasalo kay Lalain, dahilan para hindi ito sa sementadong kalsada bumagsak. Nang magising si Lalain ay naroon na siya sa loob ng kanyang apartment. Bumalikwas ng bangon si Lalain, ngunit bigla niyang nasapo ang ulo dahil sa pamimigat. Ramdam din niyang masakit ang kanyang lalamunan at bahagyang nahihilo ng mga sandaling iyon. Makalipas ng mahabang sandali, biglang pumasok sa isipan ni Lalain ang mga nangyari kanina bago siya nawalan ng malay. Sino ang taong tumulong sa kanyang maipasok siya sa loob ng kanyang unit? Inayos ni Lalain ang kanyang sarili at nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Nang buksan niya ang pinto ay nagising naman ang lalaki na nakahiga sa sofa. "Lalain," kunot noong tanong ni Elijah na mabilis na tumayo at pinagmasdan ang babae. Wala itong suot na eyeglasses ng mga sandaling iyon, kaya kitang-kita na tila may kakaiba sa paraan ng pagtingin nito kay Lalain. Sapu-sapu pa rin ni Lalain ang kanyang nananakit na ulo nang magsalita. Kuya Elijah, anong ginagawa mo rito?" Nagtatakang tanong ni Lalain sa lalaki. "Nakita kitang nawalan ng malay sa tapat ng apartment kaya dinala kita rito," sagot naman ng lalaki. "Nabuksan ko ang door lock gamit ang fingerprint mo," dagdag pa ni Elijah saka nagmamadaling nilapitan si Lalain para alalayang maupo. "Uminom ka muna ng tubig," anang Elijah matapos lagyan ng tubig ang basong nasa harapan niya. "May masakit ba sa'yo?" nag-aalala nitong tanong. Inabot naman ni Lalain ang baso ng tubig at nilago.
Bahagyang tumigil ang kanyang lalamunan matapos uminom, saka marahang umiling kay Elijah bilang sagot. May lagnat ka kanina dahil nagpakabasa ka ng ulan. Pinainom na kita ng gamot kaya medyo bumama ang temperature mo. Gusto mo bang magpunta ng hospital? Tanong ni Elijah kay Lalain. Hindi na. Okay na ang pakiramdam ko, Kuya Elijah, tura naman niya. It's good that you're awake. Tinawagan ko ang landlady nitong apartment para makisuyong bihisan ka. Natuyo na kasi sa katawan mo iyang mga suot mo. Niyo ko naman nilalain ang suot niyang damit na magulo at may mansa ng natuyong putik. Nakahinga ng maluwang si Lalain nang makitang iyon pa rin ang suot niya ng mga sandaling iyon. Anong oras na, Kuya Elijah? Usisa ni Lalain. 11 o'clock, sagot naman nito. Nakatulog ka ng 4 or 5 hours. Naisip ni Lalain napakahina ng kanyang katawan dahil sa simpleng pag-ulan lang ay nagkasakit na kaagad siya. Nagluto nga pala ako ng lugaw. Kumain ka para naman lumakas ka, ani Elijah at saka tumayo at pumihit patungo sa kusina. Ngunit hindi pa nagtatagal sa kusina ang lalaki nang makarinig si Lalain, malakas na tunog na tila nabasag. Nagmamadali siyang nagpunta sa kusina at naabutan niyang tumapon ang lugaw sa sahig, maging sa katawan ni Elijah. Tila bagong luto pa naman iyon kaya masama ang mukha nito dahil mukhang napaso ito. Hindi naman malaman ni Lalain ang gagawin. Kuya Elijah, mag-shower ka na muna para malamigan ang balat mo, suhestyon ni Lalain na natataranta. Sige, segunda naman ni Elijah. Maupo ka muna. Ako nang bahala na magligpit ng kalat pagkatapos ko, bilin pa nito saka tumalikod na at nagtungo ng banyo. Akma na sanang lilinisin ni Lalain ang natapong lugaw sa sahig nang makarinig siya ng doorbell. Inisip ni Lalain na baka ang landlady iyon na tinawagan ni Elijah kanina para tulungan siyang magpalit ng damit, kaya naman nagmamadali siyang binuksan iyon. Subalit napatda si Lalain at otomatikong kumabog ang kanyang dibdib nang makita kung sino ang taong nakatayo sa pinto. Ikaw. Nakatayo sa harapan ni Lalain si Knives na nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at white trouser pants, at may hawak na paper bag katulad ng dati. Malamig pa rin ang anyo nito kung titingnan pero napakagwapo pa rin ang lalaki kung titingnan. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Lalain na kumakabog ng husto ang dibdib. Hindi ba kasama nito kanina si Gwyneth? Bakit naroon ito ngayon sa ganoong oras ng gabi? Sumama naman ang mukha ni Knives nang marinig sinabing iyon ni Lalain. May tinatago ka bang lalaki kaya hindi ako pwedeng pumasok? Nanunuyang tanong ni Knives. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Knives sa kanyang sarili dahil hindi nawaglit sa isipan niya si Lalain habang nasa siya. While this woman is so heartless that it seems like she would be better off without him. Bigla-bigla, umahon ang galit sa kanyang dibdib kaya gusto niyang turuan ito ng leksyon nang sa gayon ay maramdaman naman nito na sobrang miss na miss niya ang babae. At iyon nga ang ginawa ni Knives. Binitiwan niya ang hawak na paper bag at walang sabi-sabing pumasok siya sa apartment nito at sinunggaban ito ng halik. Marahas ang paraan ng paghalik ni Knives. Sinisipspi at kinakagat-kagat nito ang kanyang labi at dila na parabang sa paraang iyon nito ibinubunton ang galit. Ikaw, hindi na nakakilos pa sila Lainda sa ginawang iyon ni Knives. At dahil masama ang kanyang pakiramdam kaya hinang-hina siya habang nagpupumiglas sa ginagawa nito. Samantala, ilang araw lang na hindi ito nakita at nahawakan ni Knives, pero isang dampi lang ng kamay niya sa balat nito ay nabuhay na kaagad ang pagnanasa sa kanyang katawan. Nang sa wakas ay pinakawala ni Knives ang labi ng babae at saka pinagdikit ang kanilang mga noo habang kapwa habol ang mga hininga. Don't you miss me? Tanong ni Knives na sinadya pang maging mapangakit ang tinig habang ang mga mata ay kakikitaan ng matinding pagnanasa. Nag-angat naman ang maluha-luhang mga mata ni Lalain dahilan para dagli ang naglaho ang galit na nararamdaman ni Knives. Lumambot ang kanyang puso habang nakatingin sa maamo at mamula-mulang mukha nito. Heartless woman ni. Ani Knives nang hindi sumagot si Lalain sa kadahan, dahang ibinaba ang kamay sa balingkinita nitong katawan. Ngunit isang boses ng lalaki ang nagpatigil kay Knives. Lalain, yung bathroom, sinamantala ni Lalain ang pagkakataon at itinulak si Knives dahilan para makawala siya sa pagkakakulong sa mga bisig nito. Hindi nakakilos si Knives nang makitang lumabas ng banyo si Elijah na walang pang itaas na suot at halatang bagong shower.
Automatikong dumilim ang kanyang anyo at nanlisik ang mga mata habang nakatingin sa lalaki na nagulat din sa nasaksihan. Kagagaling lang niya mula sa 8 oras na flight, at matapos dalhin sa hospital si Gwyneth, ay dumiretso kaagad siya kay Lalain para sana surpresahin ito, pero siya pala ang nasurpresa sa nasaksihan. Magpaliwanag ka, Lee. Matigas at walang kasinlamig na saad ni Knives kay Lalain. Nangako kasi siya sa babae na bago siya magalit ay magtatanong muna siya, kaya iyon ang ginawa niya. Sandali namang nag-isip si Lalain. Iyon na yata ang magandang pagkakataon para gawin niya ang iniutos ng ni Kennedy Dawson na gumawa siya ng paraan para kamuhian siya ni Knives. Explain it to me. Magpaliwanag ka, Lee. Kumuyom ang mga kamao ni Lalain. Hindi siya nagsalita at mariing itinikom ang bibig. 1 segundo. 2 segundo. 3 segundo. Nanatiling hindi nagsasalita si Lalain, kaya naman ang pisi ng pasensya ni Knives ay tila naubos na. Humakbang siya papalapit sa babae at saka umangil. Magsalita ka at magpaliwanag, asik ni Knives saka mahigpit na hinawakan sa braso si Lalain. Nanlilisik ang mga mata nito na para bang gusto nitong kainin ang buhay ang babae. Bago pa makasagot si Lalain ay mabilis namang sumaklolo si Elijah. Hinila niya siya patungo sa kanyang likuran at ikinubli. Mr. Dawson, sinasaktan mo si Lalain, awat ni Elijah na may seryosong anyo. Get lost. Hindi ikaw ang kinakausap ko, mariin namang sagot ni Knives saka itinulak si Elijah at muling hinila papalapit sa kanya si Lalain. Speak, utos niya kay Lalain na noon ay mababakas ang matinding takot sa mga mata. Hindi malaman ni Lalain kung bakit galit na galit sa kanya ang lalaki. Hindi ba, substitute lang naman siya? Isang substitute na kapag marumi na ay pwede nang itapon. Kaya bakit ganoon ito ng mga sandaling iyon? Mr. Dawson, nagkakamali ka ng pagkakaintindi, hindi na naituloy pa ni Elijah ang sana isasabihin ng biglang putulin iyon ni Lalain. Anong gusto mong sabihin ko? Tanong ni Lalain na diretsong nakatingin sa mga mata ni Knives. Lihim din niyang ipinagpasalamat na kahit halos tumalon na ang puso niya sa sobrang kaba, ay hindi siya natural ng ilabi iyon. Kilala si Knives sa pagiging sobrang arogante. Sa personality niyang iyon at sa narinig niyang sinabi ni Lalain, dapat at tumalikod na siya at umalis pero hindi niya ginawa. Pinukol niya ng nang-aarok na tingin si Lalain at saka sinabing, bigyan mo ako ng reasonable explanation. No matter what you say, I will believe. Hindi na ituloy pa ni Knives ang sana isasabihin ng putulin iyon ni Lalain. Kung ano man ang nakita at iniisip mo, iyon na iyon, turan niya na walang emosyong mababasa sa mukha. Malalim na ang gabi at ang isang lalaki at babae ay magkasama sa iisang apartment. Ang lalaki ay walang pang-itaas na damit, samantalang ang babae naman ay magulo ang itsura. Iyon ang eksenang naabutan ni Knives ng gabing iyon. Hindi siya tanga para hindi malaman kung ano ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Pero hindi pa rin siya naniwala sa mga nasaksihan ng kanyang mga maga. Isa pa, nangako siya kay Lalain na magtatanong muna siya bago magalit. Iyon nga ang ginawa niya. Nagtanong siya ng nagtanong ng paulit-ulit at hindi sumusuko hanggat hindi niya mismo naririnig sa mga bibig ni Lalain ang kasagutan. At nang marinig niya ang sinabi nito, bakit pakiramdam niya ay parang sinaksak ang kanyang puso ng paulit-ulit? Bakit ang sakit-sakit malaman ang katotohanan? Kaya pala wala itong text o tawag sa kanya. Iyon pala ay busy ito sa pakikipaglandian sa lalaking simula pa man ay mahal na nito. Really? Looks like I got the wrong timing, sarkastikong nasagot ni Knives. Ang kaninang nagbabagang mga mata niya ay nawala ng buhay. Sinadya pa naman talaga niyang magpunta rito para makausap ang babae. Earlier, Liam reminded her that it was the last day of the 1-month grace period given to them by the court for the annulment. Muling inungkat iyon ng kanyang daddy, ayon na rin sa kanyang sekretary. Alam ni Knives na bantay sarado ang ama sa bagay na iyon, kaya wala na siyang takas pa. He also knew very well that Lalain was very stubborn. That's why he went there in the middle of the night to tell her that even if there was no piece of paper connecting the two of them, he still wouldn't go on a blind date and wouldn't date any other woman except her. Of course, dahil gusto niya walang bahidungis ito ng ibang lalaki, habang magkarelasyon pa sila, ganoon din ang gagawin niya. And at the same time, he will also respect her wishes and she can request anything from him.
Whether it's money or whatever she wants, he is ready to give it to her. Pero parang isang malaking joke ang lahat ng mga iniisip niya dahil sa eksenang naabutan niya kanina. That woman broke the taboo and he would not tolerate what she did. Nang makita ni Gneves na mariing nakatikom ang bibig ng babae at para bang ayaw nang magsalita pa, ay mas lalong nag-alab ang galit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Talaga bang ganyan kakachip at di ka mapakali ng walang lalaki? Puno ng nanunuyang tanong ni Gneves sa babaeng kaharap. Namutla ang mukha ni Lalain dahil sa pang-iinsultong namutawi sa bibig ng taong mahal niya. Samantala, hindi na nakatiis pa si Elijah ay muling sumingit sa pagtatalo ng dalawa. Mawalang galang na, Mr. Dawson. Sumusobra na yata ang sinasabi mo kay Lalain. Rumespeto ka naman sa babae, ani Elijah na bakas ang kaseryosohan sa tinig. Respeto, nakangising sagot naman ni Gneves, saka pinagmasdan mula ulo hanggang paa ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan at walang pang-itaas na damit. That word actually came from you, while you were the one naked in woman's house tea. Puno ng iinsultong dagdag pa ni Gneves. Kitang-kita ni Gneves ang mapupulang marka na sa may bandang abdomen ng lalaki at hindi siya ipinanganak kahapon para hindi malaman kung ano iyon. Ayaw ko ng babaeng marumi. Kaya sige, kung gusto mo siya, sayong-sayo na di. Matapos sabihin iyon ay pumihit na patalikod si Gneves at walang sabi-sabing lumayas na sa apartment na iyon. Namayani ang katahimikan sa pagitan ni Lalain at Elijah. Naiwan si Lalain na nakatulala sa direksyon kung saan dumaan si Gneves. Nasaktan siya sa mga sinabi nito. Nasasaktan siya dahil hanggang sa mga sandaling iyon ay maruming babae pa rin tingin ito sa kanya. Pero hindi ba, iyon naman ang gusto niya? Pinilit niyang kamuhian siya nito alang-alang kay Luke. Mas importante sa kanya na madala ang kapatid niya sa magandang pasilidad at mabigyan ng magandang treatment. Kaya walang-wala ang sakit na nararamdaman niya kumpara sa paghihirap ng kanyang kapatid. Kung iniisip ng ibang tao na napakatanga niya, na maaari naman siyang lumapit kay Gneves at humingi ng tulong para sa kanyang kapatid, na dapat ay sinabi niyang siya ang estrangherang babaeng na nakasiping nito noon. Pero ano pa ang dahilan kung sasabihin niya ang lahat ng iyon? Nagbalik na si Gwyneth na finant nito, at siya ay isa lang babaeng kumapit sa patalim at pumayag na maging parausan. Isang babaeng tagapagtanggal ng pangungulila nito sa babaeng minamahal. Magsasalita na sana si Elijah para pagaanin ang loob ni Lalain, pero naunahan siya nitong magsalita, pasensya ka na Kuya Elijah kung sinamantala ko ang sitwasyon. Nanginginig ang boses na hinging, paumanhin ni Lalain sa lalaki. It's okay, Lalain. Naiintindihan kita, sagot naman ni Elijah habang inaalo ang babae. Sandali pang nanahimik si Lalain bago muling nagsalita. Naisip niyang iyon na yata ang tamang pagkakataon para sabihin niya ang totoo kay Elijah. Pasensya ka na kung na-disappoint kita, naiiyak na wika ni Lalain. Pumayag akong maging babae niya para sa pera. At hindi pa man nakakasagot si Elijah sa pag-amin iyon ni Lalain ay muling itong nagsalita. Kuya Elijah, umuwi ka na muna. Gusto kong mapag-isa di. He's to the boyfriend. Kuya Elijah, umuwi ka na muna. Gusto kong mapag-isa di. Masuyo namang pinagmasdan ni Elijah si Lalain sa kasinabing okay. Tawagan mo na lang ako kapag may problema, anya saka kinuha ang damit na natapunan ng lugaw at lumabas na ng apartment nito. Sa loob-loob ni Elijah, hindi na niya pala kailangang maghirap pa kung paano paghiwalayin ang dalawa dahil ang mga ito na mismo ang gumawa ng paraan. Ang tanging gagawin na lang niya ay maghintay kung kailan lalapit sa kanya si Lalain para magawa na niya ang plano. Samantala, nang mag-isa na lang si Lalain sa kanyang apartment ay doon lang niya napansin ang paper bag na nalaglag sa sahig kanina. Mabilis niyang dinampot iyon dahil nabasa niyang para ito sa kanya. Binuksan ni Lalain ang paper bag para tingnan kung ano ang laman nito at otomatikong nanggilid ang kanyang luha nang makita kung ano ito. Sa loob ng paper bag ay isang pearl necklace na kumikinang at napakaganda. Bigla tuloy niyang naalala nang minsan tanungin siya ni Gneves kung bakit ayaw niyang suotin ang diamond necklace na ibinigay nito sa kanya. Sinabi niyang napakamahal niyon kaya hindi niya kayang suotin. Kaya ang binili nitong necklace sa pagkakataong iyon ay katamtaman lang ang laki subalit katangi-tangi. At kapag suot na iyon hindi kapansin-pansin bagaman naroon pa rin ang pagiging elegante ng alahas. Posible kayang tinandaan ni Gneves ang kanyang sinabi.
Biglang umahon ang sakit ni Lalain sa kanyang dibdib at parabang sinasaksak ng paulit-ulit ang kanyang dibdib. Hindi kayang lokohin ni Lalain ang kanyang sarili dahil alam niyang kaya mabait ito dahil may kailangan ito sa kanya. Pero ngayon tapos na ang lahat. Naging napakaganda sa kanilang dalawa ang naging ending ng kanilang pagsasama. Nakuha ni Knives ang gusto nito at gayon din siya, kaya naman pareho silang nakinabang sa bagay na iyon. Matapos ng ilang sandali, katulad ng dati ay nagpasya si Lalain na matulog. Iyon ang paraan niya para pansamantalang makalimutan ang mga nangyari. Okay lang ang lahat. Kailangan niyang maging matatag dahil nariyan pa ang kapatid niyang umaasa sa kanya. Bukas paggising niya, panibagong araw na naman. Bagong simula at bagong pag-asa para sa tulad niya. Kinabukasan ng tanghali, nagpasya si Lalain na magpunta sa rehabilitation center para bisitahin si Luke. Nagbigay kay Lalain ng palugit si Kennedy Dawson upang maghanap siya ng maayos na rehabilitation center na maaaring paglipatan sa kanyang kapatid. Kaya naman kinausap niya ang doktor ni Luke para humingi ng rekomendasyon. Matapos makipag-usap sa doktor, nabanggit ni Lalain na gusto niyang umuwi sa kanilang probinsya sa Bicol. Baka kung sakaling makauwi sila sa kanilang probinsya, ay makarecover ito at magising mula sa coma. Pero sa ngayon, busy pa ang doktor ng kanyang kapatid at ang sabi aasikasuhin siya nito matapos ang 2 araw. Muling nagpunta si Lalain sa cashier upang tanungin ang balanseng natitira niya sa hospital bills. Naalala niyang mayroon pang 1,000,020,000 pa siyang natitira sa kanyang idiniposito. Matapos i-check ng cashier, nang laki ang mga mata ni Lalain nang marinig ang balanseng sinabi nito. And Aragon, mayroon pa po kayong 1,015,985.00 sa inyong account. Nagitla si Lalain sa narinig at ilang segundong hindi nakapagsalita. Nalalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin naman sa nurse na tila nalilito rin sa reaksyon niya. Miss, Luke Aragon ang pangalan ng kapatid ko. Baka naman nagkakamali ka lang. O wala akong ganyan kalaking idiniposito. Ani Lalain sa babaeng cashier. Muli namang nag-check ang babae at nakitang pareho ang pangalang nakalagay doon. Yes po, Yinat Aragon. Luke Aragon po ang pangalan na nakalagay sa account nyo, paniniguro nito. Pero wala akong ganyan kalaking pera para i-deposit sa inyo, pagpapaliwanag pa ni Lalain. Bakas naman ang pagtataka sa mga naroon sa cashier, kaya naman muling nag-check ang staff sa account ni Lalain at muling sinabing, ang 1,000,000 po ang naideposit sa account nyo, kalahating buwan matapos nyong i-admit si Luke Aragon. Ang pangalan po ang depositor ay si Mr. Knives Dawson. Sa pangalawang pagkakataon ay muling natigilan si Lalain. Nanigas siya sa kinatatayuan at nanlalamig ang kanyang mga kamay dahil sa naulinigan. Kalahating buwan matapos niyang ipasok si Luke sa rehabilitation center, iyon din ang panahon na pumayag siyang maging babae ni Knives, kapalit ng 1,000,000 upang ibigay sa kanyang nanay Ursula, kapalit ng pananahimik nito. Kung ganoon, hindi lang siya pinahiram ni Knives ng pera, kundi nag-deposit din ito ng 1,000,000 sa account ng kanyang kapatid pero hindi nito sinabi sa kanya. Tulala pa rin si Lalain nang magbalik sa ward ng kanyang kapatid. Hindi niya lubos maisip na ginawa iyon ni Knives para sa kanyang kapatid. Ang buong akala niya ay wala itong pakialam sa personal niyang buhay at problema, iyon pala ay nagkakamali siya. Habang nakaupo sa silya sa tabi ni Luke at wala sa sarili, isang nurse ang pumasok sa kwarto ni Lalain at matamis ang ngiti habang nakatingin sa kanya habang sinusuri ang kanyang kapatid. Aragon, kasama mo ba ang boyfriend mo ngayon? Tanong ng babaeng nurse na tila kinikilig ng mga sandaling iyon. Boyfriend ko, nagtatakang tanong ni Lalain. Boyfriend mo, sagot naman ng nurse. Nagpunta siyang mag-isa rito last time. Nag-request siya sa staff na palitan ng pinakamahal na air humidifier ang gamit dito sa kwarto, dagdag pa nito habang bakas ang kilig. Iyang nasa tabi mo, yan ang ipinalit ng hospital para sa kapatid mo, Ging Aragon, anang nurse sabay turo sa gamit na bumubuga ng mainit na hangin malapit sa higaan ng kanyang kapatid. Hindi lang yan, pati rin itong lampshade, itong kama, mga unan at kumot. Naglagay din siya ng green plants na sabi niya, makakabuti raw para sa kalusugan ng kapatid mo, pagpapatuloy pa ng nurse habang patuloy ang ginagawang pagsusuri kay Lalain. Alam mo din Aragon, huwag ka sanang magagalit ha. Halos lahat ng babaeng nurse,
crush ang boyfriend mo dahil bukod sa napakagwapo, itinatrato rin ang tama ang kapatid mo. Gulong-gulo na sila Lain sa mga sinasabi ng nurse sa kanya. Wala siyang idea kung sino ang boyfriend niya na tinutukoy nito. Sa pagkakaalam niya, si Elijah lang ang huling nagpunta roon para alamin ang kalagayan ni Luke. Nang matapos ang nurse sa ginagawa ay akma na rin itong tatalikod para lumabas, pero mabilis siyang napigilan nila Lain. Nurse, itatanong ko lang sana kung Elijah Montenegro ba ang pangalan ng sinasabi mo, kinakabahang tanong nila Lain sa nurse. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Si Elijah, naguguluhan namang tanong ng nurse. Ang akala ko, si Mr. Dawson ang boyfriend mo. Siya kasi ang lalaking tinutukoy ko. Tila sumabog ang ulo nila Lain sa mga narinig. Wala siyang mahagilap na sasabihin sa mga natuklasan dahil ang akala niya ay nananaginip siya. Napakarami na palang nagawa ni Gneve sa kanyang kapatid na hindi ipinaalam sa kanya. Buong akala nila Lain, ang hospital ang may gawa ng mga bagay na iyon para sa kanyang kapatid. Iyon pala, si Gneve ang may gawa niyon at inilihim lang sa kanya. Bakit mo naman nasabi na siya ang boyfriend ko? Tanong pa nila Lain sa kaharap. Alam niyang kalokohan pero may gusto siyang marinig ng mga sandaling iyon. Ah, yun ba? Noong tinanong ko kasi siya kung ano ang relasyon niyo sa isa't isa, ang sabi niya boyfriend mo raw siya. You got the wrong person. Nang makalabas sa rehabilitation center, nahulog ang isipan nila Lain sa malalim na pag-iisip. Tuloy ay hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakaupo at nakatulala lang sa waiting shed ng bus stop. Gabi na nang namalaya nila Lain ang oras. Wala sa sariling kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Gneve. Gusto niyang itanong sa lalaki kung bakit nito iyon ginawa para sa kanyang kapatid. Gusto niyang tanungin kung substitute nga ba ang turing nito sa kanya. Kahit masakit mang marinig ang katotohanan, ay gusto niyang malaman. Habang tumatawag, walang ibang naririnig sila Lain sa kabilang linya kundi ang operator. Naka-off ang cellphone ng lalaki kaya hindi iyon matawagan. Nakagat nila Lain ang ibabang labi, at dahil wala na siyang pagpipilian, si Mr. Miller na lang ang tinawagan niya ng mga sandaling iyon. Hindi na nag-aalinlangan pa sila Lain na kontakin si Mr. Miller, dahil kung aatubili pa siya ay baka tuluyan nang mawala ang lakas ng kanyang loob ng oras na iyon. Nakadalawang ring lang nang sagutin iyon ni Liam kaya naman otomatikong kumabog ang dibdib nila Lain sa hindi malamang dahilan. Hello, yung nalalain, anang lalaki sa kabilang linya. Halatang nagtataka kung bakit siya napatawag ng ganoong oras. Hello, Mr. Miller. May sasabihin lang sana ako kay Mr. Dawson. Pwede mo bang sabihin kung nasaan siya? Lakas, loob na tanong nila Lain. Pasensya na Lain, di ko pwedeng sabihin kung nasaan si Mr. Dawson ngayon, sagot naman ni Liam. Kabilin-bilinan pa naman ng kanyang boss na huwag ipaalam kahit kanino kung nasaan ito. Please Mr. Miller, may kailangan lang akong itanong kay Mr. Dawson, nakikiusap na tura nila Lain sa lalaki. I'm so sorry Ms. Lane, please, Mr. Miller. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang siyang makausap Pagpapatuloy nila Lain na hindi pa rin sumusuko. Nanginginig ang kanyang boses dahil naiiyak na siya ng mga sandaling iyon. Lihim na bumuntong hininga si Liam sa kalumingon sa kanyang boss na parang ginagawang tubig ang alak ng mga sandaling iyon. Baka sa mukha at kilos nito na mayroon itong problema pero hindi naman sila close para sabihin iyon ng kanyang boss. He wanted to tell Lane where they were at that moment, but he couldn't disobey his boss because he was sure he would be held accountable. Patuloy pa rin sa pagpupumilit sila Lain sa kabilang linya, kaya naman napilitan si Liam na sermunan ang dumaang waiter na pumasok sa loob ng lounge kahit na mahigpit na ipingbabawal. Hey! Don't you understand the rules in the Imperial Hotel? Hindi ka pwedeng basta pumasok sa say room hanggat walang permiso, anang Liam sa waiter. I am sorry, sir. Hindi na po maulit, hinging paumanhin naman ng waiter sa kabilang linya. Tumango na lang si Liam sa waiter bilang sagot sa kamuling bumaling kailalain ng mga sandaling iyon. Pasensya na talaga, Unit Aragon. Hindi ko talaga pwedeng sabihin sa'yo ang kung nasaan ngayon si Mr. Dawson. I'll hang up, pagsasabi niyon ay pinutol na nga ni Liam ang tawag pag-uusap na iyon sa kabumuntong hininga. Iyon lang ang magagawa niya para malaman nito kung nasaan sila ng mga oras na iyon.
Hindi niya kasi pwedeng direktang sabihin kay Lalain ang totoo dahil baka mayari na siya sa kanyang boss kapag nagkataon. Samantala, malinaw namang narinig ni Lalain ang pangalan ng Imperial Hotel sa kabilang linya. Kaya mabilis siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa lugar kung nasaan ang hotel na iyon. Nang makarating ang taxi sa Pakay, kaagad na pumasok si Lalain sa hotel at nagtuloy sa free room kung nasaan si Knives. Nang nasa tapat na ng pinto ay saka siya nag-atubiling pumasok, kaya naman ilang minuto muna siyang tumayo roon at nag-isip. Maya-maya ay lumabas sa essay room si Liam na may kausap sa cellphone, kaya hindi nito namalayan na naroon si Lalain. Diretso lang ito ng lakad palayo sa kwarto. Sinamantala ni Lalain ang pagkakataon. Huminga muna siya malalim at kinalma ang sarili bago mabilis na pumasok sa pintong nakabukas. Pagpasok ni Lalain ay bumungad sa kanya ang medyo madilim na paligid. Maaamoy rin ang pinaghalong alak at sigarilyo sa kabuuhan ng solid. Nang ilingan ni Lalain ang paningin ay nakita niyang naroon si Knives at nag-iisa. Nakasandal si Knives sa sofa habang ang dalawang buttons ng suot nitong long sleeve ay nakabukas, dahilan para lumantad ang matipuno nitong mga dibdib. Wala rin itong pakialam sa paligid kaya hindi nito namalayan ang pagpasok ni Lalain. Dahan-dahang naglakad si Lalain, papalapit sa lalaki, at nang nasa tapat na siya nito ay huminto siya. Automatikong kumabog ang dibdib niya nang magtama ang kanilang mga paningin. Naningkit ang mga mata ni Knives nang makitang naroon ang babae, at bago pa siya makapagsalita ay marahas na siya nitong hinila dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Matapos niyon ay siniil siya nito ng mainit na halik na para bang kay tagal nilang hindi nagkita. Mapusok ang halik na pinagsasaluham ni Knives at Lalain ng mga sandaling iyon na para bang miss na miss nila ang isa't isa. Magkahalong alak, mint, at sigarilyo ang nalalasahan ni Lalain sa mga labi ng lalaki. Pero gayunpaman, alam niyang gustong-gusto niya iyon. Naging malabo ang lahat para kay Lalain at Knives. Pakiramdam nila ay sila lang ang naroon sa kwartong iyon na nagsasalo sa mapusok at mainit na halik na iyon. Halos mapugto ang hininga ni Lalain ng mga sandaling iyon habang pilit sinasabayan ang halik na iyon. Soon, a scream coming from outside the room stopped the two of them. No, a female voice shouted. Wala sa sariling na itulak ni Lalain si Knives at dali-dali siyang tumayo mula sa pagkakasalampak sa kandungan nito. Bigla ring nabuhay ang ilaw sa labas ng silid kaya naman nagbalik sa wisyo si Knives at pinagmasdan si Lalain. Pulang-pula ang mukha ni Lalain habang nakayuko sa harapan ng lalaki. At nang akmang aalis na si Lalain ay nakarinig siya ng tinig ng babae. Honey, you got the wrong person, T. Sa isang iglap, biglang tinakasan ng kulay ang mukha ni Lalain nang marinig ang boses na iyon. Pumasok si Gwyneth sa kwarto na minamanyobra ang sinasakyang wheelchair papalapit sa kinaroroonan nila. Subalit nang makita nito si Lalain ay bumakas ang pagkagulat sa magandang mukha nito. No wonder inakala ni Knives na ikaw ay ako. We both look alike, dagdag pa ni Gwyneth habang pinagmamasdan si Lalain. Matapos sabihin iyon ni Gwyneth ay basta na lang itong dinaanan si Lalain at dumiretso kay Knives saka inabot ang mga kamay nito at sinabing, Honey, Bev, did you drink so much and think it was that girl? I'm angry, D. Ang mga salitang iyon ay mistulang patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ni Lalain. Kung ganon, nagkamali pa lang ang lalaki kanina. Inakala nitong siya si Gwyneth, kaya basta na lang siya nitong sinunggaban. Hindi na rin niya kailangan pang tanungin ang bagay na hinahanapan niya ng sagot kanina dahil alam na niya. Alam na niya. Tahimik na tumalikod si Lalain habang pilit na nilalabanan ang luhang gustong pumatak. Ayaw niyang maging awa sa mga mata ng mga ito kaya hindi siya iiyak. Hinding-hindi. She's not substitute. Belvey, are you here? Malamig na tanong ni Knives kay Gwyneth sabay bawi sa kamay niyang hawak ng babae. Natigilan si Gwyneth sa malamig na pakikitungo ni Knives sa kanya ng mga ilang segundo, pero pilit siyang umiti pagkatapos. I haven't seen you all day and I miss you, that's why I'm here. Hindi sumagot si Knives, sa halip ay marahan niyang hinilot ang kanyang sentido dahil pakiramdam niya ay sumakit iyon. Just now, he thought he was dreaming, but when he touched the woman, he forgot everything and couldn't help but punish her with a kiss. Pero nang nagbalik na siya sa wisyo, muli niyang naalala ang pangloloko at pagtrator nito sa kanya. Parang gusto niya itong sakalin hanggang sa malagutan na ito ng hininga.
Kunot noong tumayo si Knives at saka pinagmasdan si Gwyneth na noon ay nakatingala naman sa kanya. Si Mr. Miller na ang maghahatod sa iyo pauwi, anya sa babae na ikinagulat naman ito. Honey, pagtawag naman ni Gwyneth nang basta na lang tumalikod si Knives at hindi na siya nilingon pa. Nakakuyom ang kanyang kamao habang masamang-masama ang loob na sinusundan ng tingin ang papalayong lalaki. Nakatayo si Lalain sa koridor, ang maliit niyang mukha ay namumula at nanginginig ang mga kamay. Hindi pa rin maalis-alis ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sarili na wala naman siyang karapatan na masaktan. Ipinikit ni Lalain ang mga mata at huminga ng malalim para kalmahin ang kanyang sarili. 1, 2, 3 minuto. 3 minuto siyang nakapikit lang at patuloy lang ginagawang paghingang malalim. Nang hanggang sa wakas ay unti-unti nang kumalma ang puso niya. Idinilat ni Lalain ang kanyang mga mata at akma nang aalis ng isang figura ng matangkad na lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. "Did you come here to see me?" Malamig na tanong nito. Walang mababasang ekspresyon sa gwapong mukha ni Knives ng mga sandaling iyon habang nakatingin kay Lalain. Nag-angat ng tingin si Lalain, ang kanyang maliit na mukha ay walang buhay at namumutla. Pakiramdam ni Knives ay pinipiga ang kanyang puso habang nakatingin sa babae ng mga sandaling iyon. Pero hindi niya hinayaan ang sarili na muling maloko ng babae. He knew that she did it on purpose so that he would pity her and thus use him again for her own benefits. "Do you need money again?" muling tanong ni Knives. Nag-init ang buong mukha ni Lalain maging ang sulok ng kanyang mga mata. Alam niyang hanggang sa huli ay iyon pa rin ang iniisip nito sa kanya, na mukha siyang pera. Pinigilan ni Lalain na tumulo ang kanyang luha, subalit marahil, dahil sa sakit na nararamdaman ay hindi niya napigilan ang sariling magsalita. "Talaga bang substitute lang ang tingin mo sakin?" Itinanong iyon ni Lalain, kahit alam niyang insulto iyon sa kanya at nakakadurog ng puso ang kanyang maririnig. Lagi siyang tanga at matigas ang ulo pagdating sa mga bagay-bagay at hindi siya tumitigil hanggat hindi siya nasasaktan. Blanko ang mga matang tumingin si Knives kay Lalain bagaman nakangisi ito ng mga sandaling iyon. "Ano pa ba sa palagay mo?" Tila isang bombang sumabog iyon sa pandinig ni Lalain. Ramdam niya ang pagkirot ng kanyang dibdib na para bang aatakihin siya sa puso. Muling uminit ang sulok ng kanyang mga mata pero ginawa niya ang lahat huwag tumulo ang mga luhang iyon. Ayaw niyang lalong maging kawawa sa paningin ni Knives. Mahinang natawa si Lalain. Tawang bahaw. "Kahit kailan ba hindi mo ako nagustuhan, Knives Dawson?" Halos pabulong na tanong ni Lalain, kasabay ng mapait na ngiti. Ngunit dahil may isang grupo ng kalalakihan ang dumaan ng oras na iyon at nagtatawanan, kaya hindi naintindihan ni Knives ang sinabing iyon ni Lalain. Sa halip, ang ngiti sa mga labi ng babae ang nasilayan niya na para bang masaya pa ng mga sandaling iyon, kaya naman lalong sumidhi ang galit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Noong nasa izi siya ay nag-aalala siya sa babae, pero nang bumalik siya ay naabutan niya itong komportable at masaya sa piling ng ibang lalaki. It felt like he was being tortured the night he left her apartment, but he didn't even hear an explanation from her. "Kailangan mo ba ng pera? O gusto mong mag-sex tayong dalawa? O baka naman kaya na nagpunta rito dahil di siya ganon kagaling at di kanya satisfied sa kama?" Bago pa matapos ni Knives ang sasabihin ay namanhid ang magkabilang pisngi niya dahil sa malakas na pagkasampal ni Lalain. Ang magkabila niyang tenga ay mistulang umugong dahil sa impact niyon. "Knives Dawson, patas na tayo," bulalas ni Lalain na namumula ang mga mata at nanginginig ang boses. Ramdam din niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod na tila ba anumang oras ay matutumba siya sa kinatatayuan. Knives was filled with anger because of Lalain's slap on him. How dare she slap him when she was the one who cheated on him? Pero bago pa makapagsalita si Knives, tumalilis na si Lalain na masama ang loob. Lakad-takbo niyang tinungo ang lobby ng hotel, kahit napakiramdam niya ay nanghihina ang kanyang mga tuhod. "Lalain, anong nangyari sa'yo?" Mula sa likuran ni Lalain ay isang pamilyar na boses ng lalaki ang narinig niya. Mabilis siya nitong inalalayan dahil nangangatog na ang kanyang mga tuhod ng mga sandaling iyon. Nanlabo ang mga mata ni Lalain nang makitang si Elijah iyon na sumaklolo sa kanya. Hindi niya gustong umiyak pero hindi na niya napigilan na ang kanyang mga luha na kanina pa gustong bumuhos.
Lumingalinga si Elijah at sa hindi kalayuan ay nakita niya si Knives na nakatayo habang nakatanaw sa kanilang ng dalaga. Pinaningkitan niya ito ng mga mata saka kinuha ang kamay ni Lalain at inalalayang maglakad. Meanwhile, Knives could see them clearly from afar. Even seeing just 2 drops of tears on Lalain made his heart soften. She's a bitch. Ito na ang huli. Hindi na siya magiging soft-hearted sa babae kahit kailan. Tumalima si Knives at muling nagbalik sa private room kung saan siya nanggaling kanina. Naabutan niyang naroon pa rin si Gwyneth at matyagang naghihintay sa kanya. Mula sa liwanag ng chandelier, kita naman ni Gwyneth ang namumulang pisngi ni Knives. Umahon ang galit sa kanyang dibdib at galit na hinarap ang nobyo. Honey, who slapped you? Ang babaeng yun ba? Dahil wala sa sarili, hindi naman sinagot ni Knives ang tanong na iyon ng fiancé. Basta na lang itong naupo sa sofa at muling lumagok ng alak. Nang maisip naman ni Gwyneth ang naabutan niyang eksena kanina, na may kahalikan ang kanyang nobyo ay nadagdagan ang tinik sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at selos para sa babaeng kaalis lang. Honey, just wait until I'm okay. I can do whatever you want to. So please, wag ka nang makipag-associate pa sa substitute na iyon. Ani Gwyneth na pilit pinalamyos ang tinig. Pinagmasdan ni Gwyneth ang reaksyon ni Knives habang sinasabi iyon saka walang sabi-sabing dinaklot ang pagkalalaki ni Knives sa labas ng pantalon nito at hinaplos-haplos. Honey, sa ngayon kaya kitang paligayahin sa ibang paraan. Saad pa ni Gwyneth na ang kamay ay naging malikot. Pero ang lahat ng iyon ay walang epekto kay Knives. Sa halip marahas niyang hinawi ang kamay ng babae dahil nairita siya sa ginagawa nito. Gwyneth, she's not substitute. Maya-maya ay sabi ni Knives na ikinagitla ni Gwyneth. I want you to marry me. Gwyneth, she's not substitute. Nanigas si Gwyneth pagkarinig sa sinabi ng nobyo at makalipas ng ilang segundo ay ngumiti siya ng pilit. Honey, what are you talking about? Don't lie to yourself. Kapag tinitingnan mo ang mga mata niya, ako ang nakikita mo, di ba? Ang kaninang madilim na anyo ni Knives tila dumoble dahil sa tinura ng nobyo. She looks like her. Nah. He didn't see any resemblance. All he saw in Lalain's eyes was stubbornness and nothing else. Every time he looked into her eyes, he couldn't help but want to tame her. She wasn't a substitute for anyone, and if don't have that kind of feelings for you, malamig na tura ni Knives. Ayaw niyang bigyan ng false hope si Gwyneth, kaya habang maaga pa ay tinapat na niya ito. Ang maputla namang mukha ni Gwyneth ay lalong tinakasan ng kulay nang marinig iyon mula sa bibig ng nobyo. See, honey, do you hate me because I've been in bed for so long and my body has changed? Promise, nagpapagaling ako at ibabalik ko ang dating ako. It's not what you think, putol ni Knives sa sinasabi nito. As don't dislike you. At kahit ano pang estado mo ngayon, nangako akong aalagaan kita. But no, you knew all along. I'm doing this because consider you family and not out of love. Hindi naman makapaniwala si Gwyneth sa mga narinig mula sa bibig ng kanyang fiancé. Pero di ba magpapakasal pa tayo? Isn't that called love? Naiiyak na tanong ni Gwyneth. It's not love, sagot ni Knives sa mababang tinig. Gusto mong magpakasal tayo. I know I told you before that have nothing to give you but the name. Dati walang pakialam si Knives kung sino ang pakakasalan niya. And because Gwyneth wanted them to get married, he gave her what she wanted. So, who do you love? Ang babaeng yun ba? Galit na tanong ni Gwyneth na nag-igting ang ugat sa maliit na kamay. Bumahid ang galit sa mga ni Knives nang sabihin iyon ng babae. Paano naman niya mamahalin ang babaeng salawahan na yon? Umangat ang gilid ng labi ni Knives bago sumagot. No, I have never loved anyone. Tila nakampante si Gwyneth nang marinig ang sagot na iyon ng kanyang fiancé. Sapat nang marinig sa bibig nito na wala itong ibang babaeng minahal. Lalong-lalo, hindi ang babaeng substitute na iyon. She curled her lips and said, Honey, will you still keep your promise? Malambing na tanong ni Gwyneth. Ano ang gusto mo? Sa halip ay sagot ni Knives. Gusto kong pakasalan mo ako. Kumunot ang noo ni Knives sa narinig at nang akmang bubukkan na ang kanyang bibig para magsalita ay inunahan siya ni Gwyneth. I just want a status.
Matagal na natahimik si Knave sa sinabing iyon ni Gwyneth at hindi sumagot. Kaya naman mas lalong naging agresibo ang babae ng mga oras na iyon. Honey, this is my only wish. Muntikan na akong mamatay di. Malalim ang paningin pinagmasdan ni Knave ang babaeng kaharap na tila nag-iisip. And after a few minutes of just staring at Gwyneth, he answered. Okay. Nanlaki naman ang mga mata ni Gwyneth saka biglang yumapo sa matipunong braso ni Knaves. Bakas ang kasiyahan sa mukha nito ng mga sandaling iyon. It's getting late. Ihahatid na kita sa hospital. Okay, honey. Nang sumunod na araw, maagang dumating sila Lain sa Regional Trial Court para kunin ang kanilang annulment certificate ni Knaves. Kalahating oras ang lumipas nang sa wakas ay lumitaw ang lalaki sa tanggapin. Katulad ng dati, bakas pa rin ang kaelegantehan sa kilos at pananamit nito. Gayon din sa napakagwapong mukha nito na walang sinuman ang hindi mapalalingon. Ni hindi man lang ito lumingon sa gawin niya. Sa halip, nilampasan lang siya nito ay nagtuloy sa courtroom. Mabilis namang tumayo sila Lain sa kinaupuan at sumunod sa lalaki. Nang makapasok sa loob ay lumapit si Liam sa kanyang boss ay bumulong, Sir, number 5 ang ibinigay sa inyo. Mayroon pang 3 tao ang nakapila bago tawagin ang number nyo. Hindi na kailangan. Number 3 ang nakuha ko at ito ang number 4. Sa inyo na, singit nila Lain sa dalawa nang marinig ang pag-uusap ng mga ito. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila Lain at Knaves. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, malamig na pinagmasdan ni Knaves ang babae matapos sabihin iyon. Ramdam din ni Liam ang tensyon na namamagitan sa dalawa. Gayunpaman, naglakas loob na basagin ang katahimikan. Lalain, maraming salamat. Good thing you're here so early, ani Liam na pilit tumawa kahit awkward ang sitwasyon. Subalit walang nakuhang sagot si Liam mula sa babae at nanatili lang itong nakatingin ang diretsyo sa kung saan. Muling naging tensyonado ang atmosfera sa pagitan ng dalawa, kaya naman nang tumunog ang cellphone ni Liam, ay nakahinga siya ng maluwang dahil nakahanap siya ng paraan para makatakas sa nakakailang na sitwasyong iyon. Mr. Dawson, excuse me. Sasagutin ko lang po ito, paalam ni Liam sa kanyang boss at saka mabilis na tumalikod. Naiwan ang dalawa na parehong nakatingin sa isa't isa habang naghihintay sa pila. Maraming katulad nilang couple ang naghihintay sa pila. Ngunit sa lahat ng mga iyon, si Knaves at Lalain ang pinakakakaiba. Mag-asawa nga ang mga ito pero kung umasta ay tila hindi magkakilala. May sasabihin ka pa ba? Maya-maya'y tanong ni Knaves. Nabigla si Lalain at hindi kaagad nakapagsalita, pero nang makahuma paglipas ng ilang segundo ay kinuha niya ang A5 card niya sa bag na sukbit sa balikat. Mailaman itong 200,000 pesos, ani Lalain sa lalaki. Ito lang ang meron ako sa ngayon. Pero wag kang mag-alala, ibibigay ko ang kakulangan na 300,000 ng hulugan, anya sabay abot ng card sa kamay ni Knaves. Mas lalong nagdilim ang paningin ni Knaves ng mga sandaling iyon. Nababaliw na nga yata siya dahil inisip niyang pupuntahan siya nito kagabi para magpaliwanag. Masyado bang mababa ang offer sa'yo ng lalaking iyon at di mo kayang kumita kahit kalahating milyon? You're getting cheaper and cheaper, tiimbagang saad ni Knaves sabay tapo ng A5 card sa mismong mukha ni Lalain. Keep this dirty money for yourself. Dahil sa lakas ng pagkakahagis ni Knaves sa gift card, ay tumama iyon sa pisngi ni Lalain, dahilan para madaplisan ng matalas na card ang mukha niya. Mabilis na kinapa ni Lalain ang nasugatang pisngi pero maswerte siyang wala itong dugo, kundi maliit na hiwa lamang. Yumuko si Lalain at dinampot ang card na nalaglag sa sahig. Habang ginagawa niya iyon, pakiramdam niya ay paulit-ulit na pinipiga ang kanyang puso dahil sa matinding sakit. Hindi galing sa marumi ang perang iyon, pero wala na ring saysay kung magpapaliwanag pa siya. Maghihiwalay na rin naman sila at hindi na mahalaga kung ano ang iniisip nito sa kanya. Isa pa, iyon naman ang gusto ni Uncle Kennedy ang kamuhian siya ni Knaves. Nang tumayo si Lalain ay napakunot, noo si Knaves nang makita ang maliit na galos sa pisngi ng babae. Ngunit ginawa niya ang lahat para kontrolin ang sarili na huwag pansinin iyon. Kung ganoon, maraming salamat sa pagiging generous mo, Mr. Dawson, wika ni Lalain sa malumanay na boses sa kaumiti ng peke. Ilang sandali pa isabay na silang tinawag ng staff sa courtroom para pirmahan ang kanilang mga annulment paper.
Mabilis na naglakad si Knave sa courtroom at walang paligoy-ligoy na pinirmahan ang annulment paper. Samantalang si Lalain naman ay nanginginig ang mga kamay na isinusulat ang kanyang pangalan at pilit isinasaksak sa isipan na pagkatapos niyon ay magiging ayos lang ang lahat. Napirmahan na niya ang mga papeles at nang ipapas na niya ang mga requirements para sa annulment na iyon ay kumunot ang noo ng staff nang makita ang papeles niya. And Aragon, blanko ang booklet mo. Walang kahit anong nakasulat tungkol sa address mo at personal information. Hindi namin ito matatanggap ito. Didn't expect you and Knives to have this kind of relationship enough. Aragon, blanko ang booklet mo. Walang kahit anong nakasulat tungkol sa address mo at personal information. Hindi namin ito matatanggap ito. Namutla si Lalain nang marinig ang sinabi ng staff, sabay abot ng booklet at nakita niyang wala ang kahit anong nakasulat doon. Importante pa naman ang booklet na iyon dahil ito ang isa sa mga requirements para sa annulment procedures. Buong pagtatakang inisa-isa nilalain ang pahina ng booklet. Paano nangyari na walang nakasulat doon gayong last time na nagpunta sila ni Knaves sa Regional Trial Court ay nag-fill up siya sa booklet na iyon? Mumisi naman si Knaves nang marinig iyon habang nakatayo sa kanyang tabi. Ano namang kalokohan to, pang-uuyam na tanong ni Knaves. Para bang gusto nitong palabasin na sinadya niya iyon nang sa gayon ay hindi matuloy ang kanilang annulment. Pinagtitinginan rin siya ng mga naroon at may palihim ng ngiti habang pinanonood siya. Uminit ang pisngi ni Lalain dahil sa matinding pagpakahiya. Ikinuyom niya ang mga kamao sa katumingin kay Knaves. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. At dahil marami pang tao ang nakapila sa likuran ni Lalain, ay minadali na rin siya ng staff sa courtroom. Hindi Aragon, pwede ka namang bumalik kapag nakumpleto mo na ang requirements. May another 30 days ka pa naman bago makuha ang annulment certificate matapos ang grace period, pahayag ng staff kay Lalain. Si Knaves ay dire-diretso nang umalis na tila walang pakialam. Samantalang si Lalain ay paulit-ulit na humingi ng pasensya sa staff dahil nakaabala siya. At matapos kunin ang lahat ng mga dokumento ay mabilis siyang sumunod sa lalaki palabas ng gusali. Huminto si Knaves sa tapat ng lobby habang hinihintay ang pagdating ng sekretary at ang kanyang driver. Masyado kasing mataas ang sikat ng araw at masakit sa balat kung sa initan siya maghihintay. Aandap-andap na naglakad papalapit si Lalain sa lalaki saka kinakabahang nagsalita, Mr. Dawson, aayusin ko kaagad ang booklet. Huwag lang mag-alala. Dahil nakasunglases, hindi nakikita ni Lalain ang mga mata ng lalaki. Ang hindi nito alam, mas malamig pa sa yelo ang tinging ipinupukol sa kanya ng lalaki ng mga sandaling iyon. Are you not leaving yet? Tanong ni Knives. Nagulat naman si Lalain sa tanong na iyon ng lalaki. Hindi pa. Hindi pa ako aalis. Aayusin ko pa ang booklet. Kailangang matuloy ang annulment nila ni Knives dahil kung hindi, hindi rin siya makakaalis at alam niyang ikagagalit iyon ng husto ni Mr. Kennedy Dawson. Baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya at kay Luke. Nang makita ang pagiging masigasig ni Lalain, para matuloy ang kanilang annulment ay dumilim ang paningin ni Knaves. Okay, that's good. Maya-maya ay isang itim na taxi ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto niyon at bumaba ang isang driver bibit ang electric wheelchair. Honey tea. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lalain habang pinanonood niyang alalahan si Gwyneth ng driver at marahang isakay sa wheelchair. Matapos niyon ay mabilis nitong minanyobra ang makina palapit kay Knaves habang matamis na nakangiti. Nang makalapit ay inalalayan naman ni Knaves ang dalaga sa kagulat na nagtanong. Why are you here? Sinabi ni Uncle Kennedy na puntahan kita rito at sabay na tayong pumunta ng Celestial Hotel for lunch, sagot ni Gwyneth habang nakangiti. Have you completed the formalities? Yusisa pa nito. Lihim na nakagat ni Lalain ang ibabang labi. Mukhang gustong-gusto ni Kennedy Dawson si Gwyneth, kaya sinabi nito lahat ng tungkol doon. Kung sabagay, mayaman si Gwyneth at may magandang family background. Idagdag pang matagal ang may relasyon ang dalawa, kaya marahil masaya si Kennedy Dawson para sa dalawa. Lihim namang nagtaka si Knives. Hindi niya akalain na sasabihin ng kanyang daddy kay Gwyneth ang tungkol doon. Yes, it's done, kalmadong sagot naman ni Knaves sabay sulyap kay Lalain ng makahulugan na para bang binabalaan na huwag magsalita ng kahit ano tungkol sa naudlot na annulment.
Hindi naman kumibo si Lalain at walang reaksyon habang nakatingin sa dalawa. Marahil ay kaya ito nagsinungaling kay Gwyneth dahil ayaw nitong disappoint ang babae sa oras na malaman nitong naulot ang kanilang annulment. May kirot sa dibdib ni Lalain nang mapagtanto na talagang inaalala ng lalaki ang kapakanan ni Gwyneth. Hindi na siya magtataka kung malaman niyang magpapakasal na ang mga ito sa susunod. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lalain nang pukawin ni Gwyneth ang kanyang atensyon. "And Aragon, didn't expect you and Knives to have this kind of relationship, but thank you dahil inalagaan mo siya para akin," nakangiting saad ni Gwyneth. Nag-thank you man, ang ibig sabihin naman ni Gwyneth ay gusto niyang ipaalam kay Lalain na siya na ang nagmamay-ari kay Knives Dawson. Hindi naman malaman ni Lalain kung ano ang isasagot niya, kaya isang simpleng, "Wala iyon," lang ang nasagot niya. Dapat ay doon na sana matatapos ang usapang iyon pero dahil ayaw ni Gwyneth na basta na lang aalis si Lalain, ay muli pa siyang nagpatutsada. "Dear Aragon, once we've chosen date, come and join us." Date? Pakiramdam ni Lalain ay may malaking bato ang dumagan sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Gwyneth. Kung ganoon, kaya pala galit ang lalaki kanina dahil hindi natuloy ang kanilang annulment ay nagmamadali na magpakasal ang mga ito. Nagtama ang mga mata ni Lalain at Knives kaya naman napilitan siya ng umiti sa babae. "Masyado kasi akong busy sa pag-aaral at sa part-time job ko. Ang pero wish ko para sa inyo ay sana maging masaya kayo sa inyong kasal at magkaroon kayo ng masayang pagsasama." Sagot ni Lalain. Knives secretly clenched his fists because of the smile on Lalain's annoying face. She seemed very happy to hear that he was getting married. Mariing naglapat ang mga labi ni Knives at saka binalingan si Gwyneth. "Let's go. We're going to lunch," anyaya niya sa babae. Lumitaw naman sa maputlang mukha ni Gwyneth ang matagumpay na ngiti nang muling bumaling kay Lalain. "Saan ka papunta ngayon, Gil Aragon? Pwede ka naming ihatid kung gusto mo," anyaya pa nito. Hindi naman makapal ang mukha ni Lalain para sumabay pa sa mga ito kaya umiling siya. "Hindi na, okay lang," sagot niya. "Don't be eroy. It's okay." Sumabay ka na sa amin, pagpupumilit naman ni Gwyneth. Hindi tanga si Lalain para hindi malaman na gusto lang ng babae na ipakita sa kanya ng harap-harapan kung gaano sila kasweet at kamahal ang isa't isa. Pero nagkakamali ito. Isa lang siyang substitute kaya hindi dapat ito mabahala sa kanya. Samantala, dahil naiinip na sumabat si Knives sa mga ito. "Let's go." Naghihintay na si Daddy. Nakasimangot naman na lumingon si Gwyneth sa nobyo. "Huwag ka namang ganyan, honey. Kahit papaano may pinagsamahan naman kayong dalawa." Nang oras ding iyon ay dumating na rin si Liam. Nang maipark nito ang sasakyan ay kaagad itong bumaba at lumapit kay Gwyneth. Miss Gwyneth, I'll take you to the car," magalang na saad ni Liam sa babae. Mabilis namang hinila ni Gwyneth ang kamay ni Knives sabay sabing, "Honey, gusto kong ikaw ang kumarga sakin," pakiusap ng baba sa nobyo. Nang maulinigan iyon ay wala sa sariling napatingin si Knives kay Lalain. Kalmado ang mukha ng babae ng mga sandaling iyon at wala ni katitingmang pag-aalala siyang nababasa sa mga mukha nito. Tumiimbagang si Knives sa kayumuko upang kargahin ang fiand. Malambing namang lumambitin si Gwyneth sa liig ng nobyo na para bang sinasadya na makita iyon ni Lalain. Ang eksena namang iyon ay nagdulot ng pamamasa at paghapdi ng mga mata ni Lalain. Mariin niyang ikinuyom ang mga kamao kasabay ang pagbuhos ng alaala kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Ikinuyom ni Lalain ang mga kamao at kinontrol ang sariling paghinga kahit pakiramdam niya ay kinakapos na siya. Ngunit kahit anong gawin ni Lalain, hinding-hindi niya makakalimutan na ilang beses din niyang nayakap si Knives ng mas intimate pa roon. Hindi lang yon. Nagawa rin siya nitong bilhan ng sanitary napkin. At kapag mayroon siyang menstruation ay marahan nitong hinahaplos ang kanyang puson sa tuwing masakit. Kapag mayroon naman siyang sakit, hindi ito pumapasok sa trabaho at inaalagaan lang siya hanggang sa gumaling siya. Lalong-lalo na, sa mga hindi niya inaasahang pagkakataon ay lagi itong dumarating kung kailan kailangan niya ng tulong nito. Hindi niya alam kung paano at kailan siya umibig sa lalaki. Ni hindi niya alam kung may pagtingin ito sa kanya o substitute lang talaga ang tingin ito sa kanya. Ang tanging alam lang niya ay nagmahal siya sa maling tao at sa maling pagkakataon.
Pakiramdam ni Lain ay may malaking kutsilyo ang bumaon sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang mga ito. Pakiramdam niya ay malalagutan siya ng hininga dahil sa matinding sakit. Ganon pala kasakit ang magmahal ng isang tao. Gusto niyang makalimutan ito at hindi na magmahal muli. Ilang sandali pa ang nakalipas ay dumating na rin ang riding appy na nirentahan ni Lain. Dire-diretsong niyang tinungo ang taxi, subalit muli siyang hinarangan ni Knave sa kanyang daraanan. Wala sa sariling tiningala ni Lain ang lalaki sa buong pagtatakang pinagmasdan ito. Bakit siya bumalik? Tanong ni Lain sa kanyang isipan. Here, ani Knave sabay abot ng medicine kit sa babae. Lagyan mo yan ng sugat, dagdag pa niya na ang tinutukoy ay ang sugat nito sa pisngi na aksidenteng nahiwa ng card. Blanko ang mga matang nakatingin naman si Lain kay Knives. Mga matang tulad sa isang inosenteng babae. Pero hindi na magpapaloko si Knave sa mga tingin na iyon dahil mapanlin lang ang mga ito. Higit sa lahat, napakasinungaling nito. Samantala, nakatulala lang si Lain habang nakatingin kay Knives. Ni hindi siya kumilos para kunin ang iniaabot nito. Bakit parang mukhang concern pa ito sa kanya? Namalayan naman ni Knives na muli na naman siyang nalinlang ng mga tinging iyon. Kaya otomatikong dumilim ang kanyang mga paningin at basta na lang isiningit sa kamay nito ang medicine kit at bumira ng alis. Nang dumaan sa harap ni Lain ang sasakyang kinalululan ni Knives at Gwyneth at bumaba ang bintana niyon. Sumilip doon ang maputlang mukha ni Gwyneth saka ngumiti sa kanya habang nakatingin sa medicine kit. Doon nagising si Lain sa kanyang kahibangan. Hindi pala kay Knives galing ang gamot na iyon kundi kay Gwyneth mismo. Kaya pala ganoon na lang ang asta nito kanina nang ibigay sa kanya ang gamot. Matapos nyon ay nagtuloy-tuloy na ng alis ang magarang sasakyan. Naiwan si Lain na pinagmamasdan ang gamot na hawak. Mabigat ang loob niya nang maisip na kay Gwyneth galing iyon, kaya naman nang may makita siyang trash can ay itinapon niya iyon at saka kaagad na sumakay sa taxi. Samantala, habang ibinubuelta ng driver ang sasakyan, kitang-kita naman ni Knives na itinapon ni Lain ang medicine kit na ibinigay niya. Ang kaninang madilim niyang anyo ay lalong nagdilim dahil sa nakita. She didn't care about his effort, while before his secretary picked him up, he even ordered him to buy ointment for her wound. Is she that heartless? Napatanong tuloy si Knives sa kanyang sarili. Masyado na ba siyang bored kaya sinisira niya ang sariling iyon sa babaeng iyon? Honey, pagtawag ni Gwyneth sa nobyo nang mapansin na nakatulala ito. Nang marinig ang tinig ng babaeng katabi ay saka lang nanumbalik sa wisyo si Knives. Kunot noo siyang tumingin sa babae at saka malamig na nagtanong, "What's wrong?" Gwyneth's expression darkened when she saw the man's cold expression. Just a moment ago, his eyes were filled with concern for that woman. He even gave the woman medicine, so she couldn't help but feel jealous. Ikinalma ni Gwyneth ang sarili kahit gusto niyang magalit sa lalaki, at sa kakalmadong nagsalita, "Honey, pagkatapos nating ikasal, gusto kong maging faithful ka sakin." Kumunot naman ang noo ni Knives, subalit hindi sumagot, dahilan para mamula ang mga mata ni Gwyneth na parang maiiyak. "Honey, I want answers," nakikiusap na tura ni Gwyneth. Matapos ang ilang segundong pananahimik ay sumagot si Knives, "Okay," anya na walang mababasang ekspresyon sa mukha. Nawala ang inis na nararamdaman ng babae para kay Knives sa kamuling nagtanong. "Will you be faithful in body and mind?" Muling nagpatahimik kay Knives ang tanong na iyon. At dahil ayaw naman ni Gwyneth na lumabas na masyado siyang agresibo ay ngumiti siya at binago ang usapan. Ang gusto ni Uncle Kennedy ay maging engrande ang kasal. "Honey, pwede mo ba akong samahan one of these days para makapagsukat ng wedding gown?" "Okay," maikling sagot ni Knives. Hindi na kumibo pa si Gwyneth at saka ibinaling na lang ang paningin sa labas ng kotse. Subalit kitang-kita sa salamin ng bintana na sumama ang kanyang ekspresyon matapos sabihin iyon ng nobyo. Nang makauwi si Lain sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng tawag mula sa assistant ni Kennedy Dawson. Nalaman nitong hindi natuloy ang kanilang annulment at sinabing sa kana lang siya nito bibigyan ng pera sa oras na ma-finalized na ang kanilang annulment. Walang pakialam si Lain tungkol sa perang sinasabi ng matanda. At nang gabing iyon ang gusto lang ni Lain ay matulog upang mapayapa ang kanyang isipan. Kinabukasan, madaling araw nang magising si Lain.
Matapos maligo ay nag-asikaso na sila Lain at nag-ayos dahil attend siya ng graduation ceremony. Masyadong maging maluwang si Kennedy Dawson sa kanya, kaya binigyan siya ng mataas na marka sa kanyang internship sa Debonair, na naging dahilan para matagumpay siyang makakuha ng kanyang diploma. Doon na nagtatapos ang kanyang college life. Nang malaman ng kanyang boss sa studio kung saan siya umi-extra bilang drawing artist, ay inimbitahan siya nito sa shop upang doon pansamantalang mamasukan. Sinabi nito sa kanyang hindi man kabilang ang studio na pagmamay-ari nito sa mga malalaking kumpanya, ay sinisiguro naman nitong marami siyang matututunan at makakatanggap siya ng pantay na benepisyo. At dahil mula rin sa kanyang boss ang perang ibinayad niya kay Neves na hindi naman nito tinanggap, kaya ipinangako niya sa sariling pabubutihin niya ang kanyang pagtatrabaho sa studio nito. Subalit isa pa sa dapat siyang asikasuhin ay hanapin ang kanyang nanay Ursula dahil ang booklet niya ay kailangan ng pirma nito na magpapatunay na mag-ina silang dalawa. Kaya ang plano niya ang umuwi ng Bicol upang hanapin ang kanyang nanay. Nang palabas na sila Lain ng apartment ay nakasalubong siya kay Elijah. Nang makita nitong may dala siyang maleta ay kaagad itong nagtanong. "Uwi ka ng probinsya?" tanong nito. "Kukuha lang ako ng ticket ng bus," sabi nila Lain sa lalaki. "Ganon ba? Kung ganoon ihahatid na kita. Tutal, tamang-tama papasok na ako sa trabaho," presenta ni Elijah. "Oo, okay lang. Sasakay na lang ako ng taxi." "Ay cancel mo na. Ako na ang maghahatid sa'yo," pagpupumilit ni Elijah. Walang siyang nagawa kundi sundin ang sinabi nito, bagaman hindi niya maipaliwanag kung bakit may nararamdaman siyang hindi maganda ng mga sandaling iyon. Tierra Nevada. Walang nagawa sila Lain sa pagpupumilit ni Elijah sa ihatid siya sa bus station pauwi sa Bicol. "Thank you, Kuya Elijah," nahihiyang pasasalamat nila Lain sa binata. "Okay, go ahead," sagot naman ni Elijah. Marahan namang tumango sila Lain at tumalikod na pero hindi pa siya nakakalayo ay narinig niyang nagsabi ng "See you soon" ang lalaki na ipinagtaka nila Lain. Lumingon siya sa lalaki nang nagtataka pero inosenteng umiti lang sa kanya si Elijah. Inisip na lang nila Lain na guni-guni lang niya ang narinig kaya binaliwala na larig niya ang narinig ay nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Nang makaalis naman sila Lain ay saka kinuha ni Elijah ang kanyang cellphone at may kinontak. Kitang-kita kung paano naging malamig ang anyo nito na kanina lang ay nakangiti. Yes, she is D. Kinabukasan na nakababa sila Lain sa terminal ng bus. Muling nanumbalik kay Lain ang masalimuot na karanasan niya sa lugar na iyon sa Tierra Nevada habang nakatingin sa labas ng bintana. Kahit kailan ay napakasama talaga ng kanyang ina. Matapos nitong pirmahan ang agreement kung saan hindi na dapat ito magpapakita sa kanilang magkapatid, ay bigla na lang itong nawala matapos makuha ang pera. Mabuti na lang, magaling ang kanyang lawyer at mayroon itong backup plan. Nangalap ito ng mga ebidensya tungkol sa ginawang iskandalo ng kanyang nanay Ursula sa hospital at nag-file ng kaso laban sa kanyang ina. Pero ang proseso ng annulment ay mayroong 3 buwan at buong akala nila Lain ay wala nang magiging problema kaya hindi na niya kakailanganin ang tulong ng kanyang ina. Hindi niya akalain na hindi pala ito pumirma sa booklet na requirements sa annulment. Sa simula, hinihintay lang talaga niya na maiproseso ang annulment nila ni Neves, pero dahil nga nagkaproblema ang kanyang booklet kaya ngayon ay nagagalit si Neves dahil akala nito ay sinadya niya ang nangyari. Mabuti na lang, hindi na niya kailangan ang kanyang nanay sa pagkakataong iyon para makapagparehistro ulit ng booklet dahil nasa legal age na siya. Ang kailangan na lang ang kanyang at ilang dokumento na sumusuporta sa kanyang pagkakakilanlan. Ayaw na niyang maglagi pa ng matagal sa Tierra Nevada at plano niyang bumalik kaagad sa oras na matapos na niya ang dapat asikasuhin. Nang makababa sa bus station ng Tinambak, ay muling sumakay sila Lain ang tricycle patungo sa registration office ng kanilang barangay. Inaasahan nila Lain na magiging maayos na ang lahat, subalit hindi niya akalain na panibagong problema na naman ang umusbong. Ang akala niya, dahil nasa legal age na siya ay pwede siyang makakuha ng registration booklet pero nagulat siya nang malamang kailangan pa ang presensya ng kanyang nanay Ursula. At kung hindi makakadalo ang parent o guardian ay pwede naman siyang magbigay ng e-card ng mga ito o kaya naman ang power of attorney na may pirma ng magulang. Dahil doon ay nagkaroon ng malaking problema sila Lain. Kung wala roon sa dati nilang tinutuluyan ang kanyang nanay Ursula, saan naman niya hahagilapin ang matanda?
Pero kung naroon naman ang kanyang nanay, malamang ay gagawa na naman ito ng paraan para i-blackmail siya. Nang mapansin GV staff sa registrar office na namomroblema sila Lain, ay sinabi nitong lumapit na lang siya sa kapitan ng Tierra Nevada. Nang sa gayon ay makahingi siya ng barangay certificate na magpapatunay na doon siya isinilang at totoong mga magulang niya ang nag-alaga sa kanya. Dahil sa narinig ay nakahinga ng maluwang sila Lain, kaya naman kaagad siyang nagpunta sa kanilang barangay. Matagal nang hindi nakakauwi sila Lain ng Tierra Nevada, kaya naman halos lahat ng naroon ay bago sa kanya. Maging ang kapitan ay hindi niya kilala, kaya nang makita siya nito ay kaagad siyang nagpakilala. Tila na sorpresa naman ang kapitan sa narinig. Ikaw pala ang anak ni Ursula, tatango-tangong saad ng may edad na lalaki. Oo po, kaya sana payagan niyo akong makakuha ng certificate kapitan. Importante lang po talaga, nakikiusap na ani Lain. Napakunot noon naman ang kapitan dahil sa sinabing iyon ng dalaga. Pero bakit di ka na lang magpatulong sa nanay mo? Tutal nandyan naman siya ngayon, anang kapitan. Hindi inaasahan nila Lain na maaabutan niyang naroon ang kanyang nanay sa kanilang bahay. Madalas kasi itong wala at kung saan-saan nagpupunta. Minsan, inaabot ito ng kung ilang araw bago umuwi sa kanilang magkapatid. At base sa kanyang experience sa kamay ng malupit niyang nanay, alam niyang hindi niya basta ito makukumbinsi. Malamang ay baka masaktan lang siya nito kapag nagkataon. Kumuyom ang mga kamao nila Lain sa kaumatras. Hindi pa niya kayang harapin ang kanyang ina ng mga oras na iyon, kaya naisip niyang bumalik na lang ng Maynila para makiusap kay Neves Dawson. Tiyak na tutulungan siya ng lalaki, lalo pat tungkol iyon sa pagpapabilis ng kanilang annulment. Kaagad namang napansin ng kapitan ang takot at pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga. Hiza, natatakot ka ba sa nanay mo? Tanong nito pagkuan. Alam ng kapitan na may masamang reputasyon si Ursula sa buong barangay. 2 taon na ang nakalilipas, basta na lang nitong kinalagkad ang anak niya sa barangay at nais ipakasal sa isang lalaki na may matanda pa yata sa kanya kapalit ng bigay kaya mula sa pamilya ng lalaki. Kilala rin si Ursula na papalit-palit ng lalaking kinakasama. Lagi rin itong nagsusugal at nag-iinom na naging dahilan para magkaroon ito ng record sa barangay. Pinagbantaan kasi siya nitong papatayin nang minsang pauwiin niya ito mula sa isang lamay dahil nagwala ito. Nang hindi sumagot sila Lain, ngumiti ang butihing kapitan. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita, Hijat. Bahagyang namang nakampante sila Lain, dahil mayroong tao ang sasama sa kanya pabalik sa kanilang bahay na matagal na niyang hindi nauwian. At kung sakali man na muli siyang pagtangka ang saktan ng kanyang nanay Ursula, ay may isang taong tutulong sa kanya. Ang kanilang bahay ay nasa pinakadulo pa ng Tierra Nevada. May 2 palapag ito bagaman luma na't bahagyang sira-sira, dahil pamana pa iyon ng mga lolo't lola sa kanilang mga magulang. Sakay ng tricycle na service ng barangay ay tinungo nila Lain at ang kapitan ang kanilang tahanan. Nang nasa tapat na sila Lain ng kanilang tahanan, ay kumabog ang kanyang puso nang maalala ang trauma na inabot niya sa bahay na iyon. Pero tinatagan nila Lain ang sarili, dahil sa mga oras na iyon ay muli niyang makikita ang babaeng nagbigay sa kanya ng trauma na iyon. Kumatok ang kapitan sa kanilang pinto na yari sa kahoy. May ilang sandali rin bago binuksan ni Ursula ang pinto, at otomatikong naningkit ang mga mata nito nang makitang ang kapitan iyon. Anong kailangan nyo, kapitan? Inis na tanong ni Ursula. Kaagad na naamoy ng kapitan ang alkohol sa babae, at mula sa kinatatayuan niya ay kitang-kita niya na parang tambakan ng basurahan ang loob ng pamamahay nito. Kumunot ang kanyang noo at nakasimangot na nagsalita, nandito ang anak mong dalaga para kumuha ng registration booklet. Pwede bang pakisamahan mo naman ang anak mo, Ursula? Naningkit ang mga mata ni Ursula nang marinig ang sinabi ng kapitan at saka sinilip ang anak niyang nagtatago sa likuran ng kapitan. Kiyekhe! Nandito ang gatasan ko, isip-isip ni Ursula. Mumiti ng malapad si Ursula na halos kita na ang madilaw ay maitim na mga ngipin. Sino ba iyan? Iyan ba ang pinakamamahal kong anak? Kumunot ang noo nila Lain sa kanyang nanay saka nagsalita. Nagkaroon ng problema sa registration booklet ko, Nay. Samahan mo ako para makakuha ng bago, nakikiusap na wika nila Lain. Magpaparehistro ka ulit, kunwari ay nagtatakang tanong ni Ursula. Sige, sasamahan lang naman pala kita eh. Pero bago ang lahat, bigyan mo muna ako ng pera.